May good news at ikakagulat at ikatutuwa especially ng mga Ginebra fans ito na binunyag ni Troy Rosario about sa Barangay Ginebra. At 6'11" Malik Diouf and Benny Boatwright sumalang na for naturalization. So yan ang ating mga tatalakayin. So nag-umpisa na. Umattend nga si Benny Boatwright sa Justice Committee hearing at the House of Representatives para sa naturalization process. So eto nga si Benny Boatwright ang siyang nakalista na susunod na naturalize ng Gilas Pilipinas. Bukod kay Benny Boatwright andon din itong former UP Fighting Maroon Center Malik Diouf. Speaking of Malik Diouf, nilinaw nga po pala ni Gilas Team Manager Richard Del Rosario na itong si Diouf is not connected to the 5x5 team. So para sa opinion natin bagamat hindi connected si Diouf sa 5x5 team ng national team, malaking bagay na rin naman ito dahil what if nga hindi available yung mga Gilas naturalize natin, pwede mahugot agad itong si Malik Diouf as a naturalize kung sakali, lalo't ang ganda ng nilalaro nito sa mga kanyang mga pass na napaglaruan. So sa mga hindi nga po nakakaalam eto nga pong si Malik Diouf may alam na ring mga Tagalog na salita dahil sa tagal na nga rin niya dito sa Pilipinas. So isa yun sa nakakatuwa lang sa tulad niyang ibang lahi na napatira dito sa ating bansa at napamahal na. So may puso ngang Pinoy ito. So champion player din ito sa UP nga po at nakapaglaro na rin to dati sa liga sa PBA D-League for CEU nga. Tapos naglaro din naman ito, bit-bit ang bandera ng Pilipinas para sa team naman ng Zamboanga Valientes. Bukod pa nga po doon, player ito ng national team sa 3x3. So balita nga ngayon, araw Martes ay sumalang na ito sa hearing. So bukod kay Malik Diouf and Benny Boatwright, may kasama pa sila rito na babae para sa naturalization din. Pero di na natin tatalakayin. So dito nga tayo about na kay Benny Boatwright. So sa wakas, natuloy at matutuloy na rin sa tagal-tagal din ang pinag-aantay. Tuluyan ang nag-umpisa na ang paghihiring para sa naturalization sa Gilas Pilipinas nitong si Benny Boatwright. Inaasahang ito na ang papalit sa hinaharap kay Justin Brownlee. Si Benny Boatwright ay isang literal na shooter din talaga. Ika nga noon ni Coach Tim Cone parang nga raw malaking version nito ni Justin Brownlee. So agree din naman tayo doon dahil kita naman natin na may pagka-JB rin ang laruan nito. So kagandahan pa kay Benny Boatwright, sanay ito sa European of playing style. So talagang sa laki nga po niyang 6'10", normal na sa kanya tumira sa mga 3-point area. Kagandahan pa doon may magandang laro or skills ito kahit na pang ilalim siya. So may husay din ito sa pag-assist ng bola na talaga namang normal na rin sa kanya. So goods para sa Gilas ito, lalo't dagdag ang puwersa din nito yung height niya na mas magpapalaki nga sa lineup ng national team. So abangan natin ang pagdating ni Benny Boatwright soon sa Gilas Pilipinas. At about nga dito sa binuking ni Troy Rosario. So dahil nga sa naging panalo ng Barangay Ginebra kontra Phoenix nitong nagdaan bago ang PBA break para bigyang daan ng Gilas Pilipinas na magko-compete sa PBA World Cup Asian Qualifiers, ay Ginebra is back on track. Dahil batay sa ilang nabanggit ni Troy, malaking bagay nga raw itong naging panalo nila kasi medyo umangat nga raw sila sa standings. So nagkaroon nga raw ulit sila ng tsansa makapasok sa top. So goods na goods nga yan kung tutuusin. Siya nga po pala isa si Troy sa naging hero din sa Ginebra last minute ng laro kontra Phoenix dahil sa ginawang offensive rebound nga nito na na-convert nga po sa magandang opensa. Dahil sa pagkakashoot nga ni Troy sa mahalagang minuto, nagsimula ang magandang momentum din ng Ginebra. Bagamat nagkaroon ng struggle sila sa third quarter, hindi nga raw sila gumive up. Kaya naman yun, pagdating ng fourth, nakabuo sila ng momentum. Kaya nga ayun, dahil sa pagtutulungan ng Ginebra, nagawa pa nga rin nilang manalo. So kasalukuyang may 3 wins and 4 losses nga po itong Ginebra na siyang umangat kahit papaano sa standings ng elimination ng PBA.